It's like a glitch I can't control. Someone's fucking with my dough. Kinda voodoo shit, you know. You won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I cry. This stuff makes me nauseous. Losing what they taught us. Gotta tread real cautious. But I go back to default. I go back to default. I go back to Finally guys, katabi na nga natin tong pinakabagong Yamaha NMAX 155 Turbo, yung tinatawag nilang TechMax. O syempre guys, bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At syempre, alamin na din natin yung updated price nito dito sa Yamaha Bike Link Tagum. So without further ado, let's start this video. So, finally guys, ito na nga yung pinakahihintay natin. No? Itong 2025 Yamaha NMAX TechMax Turbo. So, yung dumating dito guys is itong color black. Pero bago muna natin to ikutan, syempre dito na muna tayo sa kanyang technical specification, no? So, this one is powered by 155cc, liquid-cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve at single cylinder. Ito rin ay merong compression ratio na 11.6:1 at may lakas na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 14.2 Nm at 6,500 RPM. At the same time, ito guys ay naka-turbo na din. So, dito sa kanyang looks guys, kung mapapansin nyo, parang mas lumiit siya kumpara doon sa version 2. And pagdating dito sa kanyang headlight, doon sa version 2 kasi bilugan, this one naman is naka-sharp. And at the same time, pagdating dito, ito talaga yung talagang binago, no, sa itsura niya, which is itong kanyang headlight. So, kung mapapansin nyo guys, meron siyang dalawang projector dito, tapos mayroong parang line dito or parang eye. Tapos dito naman yung kanyang turn signal which is naka-LED na. And for me, pagdating sa upgrade dito sa kanyang headlight, talagang na-amaze ako guys dahil futuristic na at modern na yung design. Pagdating naman dito sa kanyang wind visor, no? So sa mga nagtatanong, adjustable na ba? No, hindi pa po siya adjustable, as is lang po siya, kagaya nung kay NMAX version 2 na hindi po na-adjust. At ang nagustuhan ko din dito guys, pagdating sa kanyang overall looks at saka design, napaka-elegant. Kasi wala naman kayo makikita yung sticker dito, kundi emblem lang. Or itong naka-emboss na, ayan, logo ng Yamaha. Pagdating dito sa baba, of course, this one guys is equipped pa rin ng anti-lock braking system, both front and rear wheel, at meron pa rin itong traction control system. So, isa iyong safety, no? Feature na nilagay ni Yamaha dito kay NMAX para nang sa ganon, pag nasa high speed ka, mag-sudden brake ka, mape-prevent ng ABS yung paglalak ng wheels ninyo. At sa traction control naman, para pag if ever, ayan, dadaan ka sa mga mapuputik, ayan, malulumot, no? Mababasang lugar, sisikapin ni rear wheel na makahabol sa ikot ni front wheel. In that way, maiiwasan nito yung pag-skid ng gulong. O, diba? Napakagandang feature nun guys, na hindi tinanggal dito kay NMAX. So, sa front guys is naka-single disc, single pot. At this one guys ay merong tire size sa front na 110 by 70 by 13. IRC yung brand at saka, ayan, tubeless pa rin. So, napakagandang tubeless to guys para pag mapako to, hindi basta-basta magpa-flat. Pagdating sa front fender guys, matte. Yung texture niya rough, tapos dito naka-glossy black. So, napakagandang combination nung kanyang mga fairings. Then, dito tayo sa side. Ayan, parang mas lumiit siya, no? Sa personal. At for me, bagay na bagay din to sa mga lady rider na gusto magkaroon ng scooter na ganito. Hindi pa rin naman tinanggal yung option for cruising style, guys. Meron pa rin naman yung pang-upright sitting position. Pwede mo ring iunat yung paa mo pag ngawit na ngawit ka na sa long ride. So, dito naman tayo guys sa kaniyang dashboard. So, check muna natin anong meron dito sa dashboard. At kung mapapansin nyo guys, hindi ko pa ino-open yung kaniyang dashboard
makikita mo na yung difference nitong TechMax kumpara doon sa old version. Kasi yon isang screen lang. Pero ito guys, ayan, pang X-Max na yung kanyang datingan. So, i-open na natin to. At sa mga nagtatanong, nakakiles na din to guys, ano? Ayan. O, diba? May logo na Yamaha. Tapos, nandito guys, dual screen na siya. So, nandito yung kanyang speedometer. Ayan, odometer, fuel gauge. Tapos, dito, yung mga information dito guys, para ma-check ninyo, meron siya ditong mode. Ayan, tapos meron ditong, ayan, arrow pa up para ma-check ninyo kung ano pa ba yung mga information dito. So, check natin sa mode. Ayan guys, meron siyang S mode at saka T mode. Ayan. Tapos, check pa natin yung iba niyang information. So, meron siyang average speed. Diyan mo makikita. Average fuel, ins fuel, trip time, coolant. Ayan. So, if ever kailangan mo na maglagay ulit ng coolant, guys, dyan mo mamomonitor kung pwede ba na bang dagdagan or tama pa yung coolant level ng motor mo. Parang sa ganun, hindi ka madaling ma-overheat sa long ride. Battery, dyan mo din ma-check yung battery health ng motor na to kasi nga ito ay wala ng kickstart. Dapat mo i-check palagi yan. Parang sa ganun, if ever maubusan ka ng baterya, at least may dala kang spare. If ever lang na alam mong pigado ka na sa baterya mo. So, yan yung battery health ng motor na to. Average speed, average fuel. So, bumalik na siya sa dati. Next. So, dito naman tayo sa music. So, pwede mo i-connect dito yung phone mo. Ayan. Pindutin natin to. So, since hindi siya nakakonect, ayan, hindi mo ma-open yan. So, may setting siya dito guys. So, nandito yung traction, connection, information, reset, clock. Ayan, dyan ka mag-change kung anong time na or isa-set yung time mo. Brightness, ayan, TFT display, speed meter. Ayan, tapos merong unit din dito, distance, fuel, temperature. At ano pa ba? System information at legal information. Ayan, so balik na natin to. Meron ding weather dito guys. Pwede mo din i-connect yung phone mo dito para malaman mo yung weather. Ayan, weather forecast. So, since hindi siya nakakonect, hindi natin makikita. Ayan, notification pag may tumawag sa inyo or may nagme-message sa inyo. Ayan, meron pa siyang navigation dito, guys. Meter display. Ayan, meron siyang tachometer, echo, speed. Tapos, odometer, trip. Ayan, music. So, yun lang yung nilalaman nitong kanyang dashboard, guys. At dito ako pumipindot para ma-change yun. So, ito guys is yung mode button, high beam, low beam. Ito yung para, ayan, manavigate ko yung dashboard. Ayan, paakyat. No? So, ito yung pa-down. Tapos, pindutin mo yung check para malaman mo kung ano yung napapaloob doon sa information. Tapos, dito yung home. Ayan. Tapos, ayan guys, ito yung kanyang horn. So, yun yung buga ng kanyang busina guys, napakalakas na. So, tinanong ko kanina guys, itong shift, na wala doon sa dating version 2, pag nasa high speed ka daw, no? Tinanong ko kasi kanina to, pag nasa high speed ka daw, tapos mga takbo mo is 90, tapos magko-cornering ka, or liliko ka, pipindutin mo lang daw to, para nang sa ganun, mayroon siyang engine brake. So, walang ganun si version 2 na NMAX, pero itong si TechMax Turbo meron na. So, tinanong ko kanina, hindi ba yan makakasira ng makina, sir? If ever automatic, mag-i-engine brake siya sa lakas ng speed mo. Sabi ni sir, hindi. Kasi nga, binilt itong si TechMax para doon sa ganong function. And for me, goods na upgrade yan, guys. At syempre, mas mahal po yung presyo nito, no? Ayan. Tapos dito, sa kabila naman, nandito yung stop and start system. So, pag naka-activate to, ayan, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo tong motor na to, automatic mag-shut off yung makina. Tapos may hazard light, ayan, tapos off, electric start. Tapos ito yung grip guys, ayan, at ito yung mga levers niya. So, nandito yung kanyang ignition. So, nandito guys, if ever, ayan, mag-open ka ng fuel tank mo, dito ka lang, pipindot, tapos sabay open ng fuel. Ayan. Ang ganda ng mechanism guys. At napansin ko lang din guys no, nakatuto na pala siya. Tapos dito naman yung sa seat. Babalikan natin yan mamaya. Dito na muna tayo sa kanyang console box. So dito guys, meron siyang malalim na front pocket. Meron din siyang built-in na charging port. Parang pang iPhone yung kanyang ano guys. Yung kanyang yung kanyang charging port dito.
Ayan, may mo na sa inyo. Ayan, oh. O, diba? Pwede mo na isaksak yung iPhone mo dyan. Check natin sa kabila, baka meron pa isang charging port. Uy, wala na. So, yung pwede mo lang maisaksak dito guys is yung iPhone. Kasi sa Android phone, hindi ganito yung design. No? So, ayan guys. Malalim naman yung kanyang console back. At kasyang-kasya dyan kahit 5 cellphone. Kasi malapad na din, tas malalim. So, ayan, kung if ever wala naman kayong iPhone, magpakabit na lang kayo ng isa pang charging port dahil hindi pwede to sa Android phone. If ever Android phone yung gamit nyo, no? Tapos, ayan, dito sa kabilang front pocket naman, medyo malalim ba? Pero mas malalim tong sa left side. So, balik na natin to. So, pagdating naman sa kanya fuel tank capacity, guys, meron tong fuel tank capacity ng 7.1 liters. So, marami-rami ka na din gasolina mailalagay dito. Sa long ride, hindi ka na mabibitin pa. Ilalagay ko na lang yung average fuel consumption dyan sa screen para ma-idea kayo, guys, kung ilang kilometro ang per liter niya, no? And sa mga nagtatanong, pagdating sa wet weight, siya po ay 135 kilograms. Kaya Lady Rider ay kayang-kaya din tong imaneho kasi magaan lang siya. Seat height naman is 770 mm at yung minimum ground clearance niya is 125 mm. Kaya naman, ayan, talagang kayang-kaya itong abutin kahit na meron kayong height na 5 flat. So, balik tayo dito guys sa kanyang upuan. Pagdating sa upuan niya guys, para siyang naka two-toned, no? So, iba yung design dito, iba din yung dito, tapos naka-stitches na din, premium na premium. Tapos, mayroon pa pangalan na NMAX dito, di ba? Ganda. For me, no need na ako magpalit ng seat kung ganito comfy yung seat ko. So, check na natin yung sa seat. Dito natin bubuksan. Ayan. So, ito yung kanyang under seat, guys. So, meron siyang isa pang susi dito, no? So, naka-keyless system na pala siya, guys. And for me, goods na goods yan. So, katulad nito, pag naka-open itong kanyang under seat, ayan, dapat mong i-off yan para hindi tunog ng tunog. So, pagdating sa kanyang under seat capacity, ilalagay ko na lang din sa screen at marami ka nang mailalagay dito ng mga gamit. So, kung hindi pa to enough, pwede ka din magpalagay dito ng top box, kagaya ng doon sa version 2. So, balik natin to. Nga pala guys, pagdating dito, napansin ko kakaiba na din yung radiator cover niya, no? Mas astig. No? Tapos dito, sa kanyang design dito guys, para siyang naka-leather type yung pagkaka-design dito. Ayan o, may mga angulo na ganyan na napapadagdag sa forma nitong si NMAX, TechMax, no? Version 3. Sa kanyang tapaludo, parang wala namang pinagbago, same pa lang din naman, katulad nung sa version 2. At ang isa din sa nagustuhan ko guys, pagdating dito, o, di ba? Emblem na NMAX, which is gold, o, di ba? Yayamanin. And isa pa guys, sa nagustuhan ko din dito na upgrade kay NMAX is naka sub-tank yung kanyang dual shock absorber. So meaning, napakaganda na po ng play nito pagka ay dadaan nyo sa lubak-lubak. Pero, siguro mas maganda to guys kung pina-semi-black tire yung kanyang tire dito para nang sa ganon, pwedeng-pwede din makipagsabayan sa mga malulubak na lugar, no? Pwede pang off-road. Ayan, so tire size sa likod guys is 130 by 70 by 13. Ang mags is still naka-gold, single pot with single disc, ABS with traction control. Ayan. So, check natin yung likod. Check natin yung ilaw sa likod, guys. So, ito yung ilaw niya sa likod, guys. Kakaiba na din yung taillight niya. Kung before, bilugan talaga yung kanyang taillight, ngayon, parang minimalist na lang din yung design, no? Pero napakalakas ng bugan yan, lalong-lalo na kung mag-brake ka. Turn signal, ayan, pakita ko din sa inyo kung gaano kalakas. O, diba? Astig! Tapos may ilaw pa rin ang plaka dito, hindi pa rin tinanggal. Ayan, naka-reflector pa rin for added visibility during your night ride. So, dito tayo sa kabila. Ayan, dito sa kabila guys, ito yung in-upgrade din dito. Naka-YE CVT na din itong si TechMax. No, nandito yung panggilid niya. At ang ganda ng design dito guys. Iba na din yung design. Hindi siya yung typical na cover ng isang panggilid. Kasi meron na siyang mga angulo na ganyan. Diba? Tapos nandito yung kanyang center stand, side stand. Equip pa rin ng side stand switch. At napansin ko lang din guys, pagdating dito, para siyang naka-carbon loading. Ayan. O diba, tumutunog na naman. So, ayan guys. Yung overall looks ni Yamaha TechMax, no, version 3.
At meron din pala siyang emblem dito guys na TechMax NMAX. O diba, premium na premium. Nice. Anyway guys, equipa rin pala siya ng blue core. Ayan. So, it gives you more power but less fuel. At meron pa rin siyang Yamaha Motorcycle Connect. It is an app. Da-download mo sa phone mo nang sa ganon, dyan mo ma-check yung last parking position, yung maintenance ng scooter na to. Ayan. So, pagdating naman dito, naka two-tone din. Parang leather type din yung kanyang handlebar. Tapos, napakaganda. Maliit na angulo guys, napapadagdag ng forma dito kay NMAX. Sa kanyang side mirror, typical, dahon type. Ganun pa rin naman, wala namang pinagbago. So, ngayon, check naman natin guys yung kanyang presyo kung magkano ba si Yamaha TechMax dito sa Yamaha Bike Link Tagum. So ayan guys, natapos na nga natin ikutan si Yamaha TechMax 155. Kung interested kayo dito sa scooter na to, ito ngayon ay may presyong 175,900 if spot cash, pero gusto nyo ng hulugan, down payment is 15,000 at monthly sa 3 years na 7,798 at rebates na 200. So kung interested kayo dito guys sa bagong NMAX na to, ito ay available dito sa may Yamaha Bike Link Tagum. In front lang siya ng Ariscado College. Ilalagay ko na lang sa screen yung full address maging phone number para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. Ayun na guys, natapos na nga natin ikutan nito si Yamaha NMAX TechMax Turbo. Ano yung masasabi nyo sa scooter na to? Sulit ba yung upgrade niya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit ito yung consider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito muna tayo. Ride safe and peace out!